Good morning po sa bawat isa po sa atin. Good morning. Good po ba ang morning po natin? Amen. Are you blessed to be in the house of the Lord? We are so blessed to be in the house of the Lord ngayong umagang ito sapagkat ito po ang unang linggo, okay, ng ating pong ika-19 na taon na bilang isa pong church at kabulungan sa biyaya po ng Panginoon. And we want to glorify and we want to magnify the Lord in this place. And truly, we are a blessed church because what we do believe, the Lord is with us. And every time the Lord is with us, we are blessed. Amen? Alright, so ngayon pong umagang ito, alam ko, excited na po kayo. Nakakatuwa po, napakainit po ng pagsamba, napakainit po ng pangungusap ng banal na Espiritu sa ating pong pag-aawitan pa lamang. Pero ang dalangin natin at patuloy natin ipanalangin na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu sa pag-aaral ng Kanyang salita ngayong umagang ito. So ngayong pong umagang ito, we will be starting a new message series. Bubukas pa tayo ng bagong message series. Ito, it will be a short message series. Isang buwan lang po itong message series na ito because we are excited because the following month after this is actually our seasons for the family already. Pero habang nagta-transition po tayo, ito po muna ang ating pong message series. We will be opening a message series entitled Unshaken. Okay? Unshaken. At ngayon pong umagang ito, ibabahagi ko po sa inyong mensahe. Pinamagatan po natin, how can we remain unshaken when trials come? How can we remain unshaken when trials come? If you have your Bibles with you, hindi po buksan ninyo mga Bible sa dalawang passage po na ating po pag-uusapan ngayong umagang ito. Una po, yung pinaka-theme verse natin, at yung pangalawa po ay yung ating po pinaka-konteksto magmula po sa isa sa mga Pauline epistle o sinulat po ni Apostle Paul. Alright? May I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Ang pag-uusapan lang po natin, nasa screen po natin. So, maaari po ba natin basahin itong sabay-sabay? Okay? Psalm 62 verse 6, ready? Begin. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, and I will not be shaken. Sumunod pong passage is will be found in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ito po ang sinabi. Basahin ko na lamang po. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumadali po tayong manalangin at hingin po natin ang gabay, patnubay ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, marami pong salamat sa kabutihan mo po Panginoon sa amin. Truly Lord God, IBC Manila is a blessed church. Hindi Panginoon dahil sa kung anong meron kami. Hindi po Panginoon dahil sa kung nasaan kami. Kung hindi Panginoon, naandito ka po sa piling namin at kayo po ang aming sinasamba. We are so blessed sa iyong anak na si Jesus Cristo. We are so blessed for the resurrection of Jesus Christ, for us to have an unwavering faith, and at the same time for us to have unfailing hope in Christ, Lord God. Samahan niyo po Panginoon kami sa pag-aaral ng iyong salita at hindi ko po itago niyo po ako sa iyong likuran. Samahan, gabayan at bigyan niyo po Panginoon ako ng katalinuhan, maihayag ko na malinaw ang iyong salita ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming patawag sa iyo po. Yan. Alright? Unshaken. Okay? Yan po pag-uusapan po natin all throughout this month. Pag sinabi po natin unshaken, ano po bang ibig sabihin po nito? Pag sinabi po unshaken, ang pinakapatungkol po ito, pag tingnan po sa dictionary, will be fear in our form. O kung hindi man, not weaken or not losing confidence. Ibig sabihin, hindi ka nayayanig. Alright? Yan ang unshaken. But the truth of the matter, if you would listen to me carefully, marami po sa ating mga mananampalataya, umaabot po sa panahon ng buhay natin bilang isang Kristiyano na nayayanig po ang ating pananampalataya sa Panginoon. If chaos would come in our life, usually nayayanig o nagkakaroon ka ng pagdududa sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Kapag ka po
po mayroong mga bigatin, if there would be difficulties, if there would be struggles in our lives, marami po sa atin nayayanig o nasi-shake yung ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi lang po ito mga bagay nito. Kapag po may bad news sa buhay po natin, kapag may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay natin, kapag may mga kaganapan sa buhay natin na hindi maayos na nangyayari according to our plan, ang dating sa atin na nayayanig po yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabi po natin nayayanig yung pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng pagdududa sa Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng doubt, nagkakaroon po tayo ng sabihin po natin, pagkaroon ng pagkabagot, nagkakaroon tayo ng katamaran sa pagsama sa Panginoon o paglilingkod sa Panginoon, or even nagdududa po tayo sa pagtitiwala po natin sa Panginoon. Our faith is shaken because of this. But the main gist and the main sabihin po na context and the challenge of this message series is that despite every chaos in our life, wala naman pong taong hindi dumadaan sa pagsubok o mga bigatin o mga pangangailangan. Despite the chaos in our life, that we or our belief in God would remain unshaken. Despite every difficulties in our life that we're experiencing or we are supposed to experience, that our confidence in Christ would remain unshaken. Despite of many bad news in our lives, di ba? Kahit sa bukas sa TV, ang dahil mga masasamang balita. Despite of this bad news, tayo ay manatili that we should stay calm and our faith in God should be unshaken. Yan po. Kaya po, sabi po ng psalmist, sabi po ni Haring David, truly, di ba? Paalaala po ito ni Haring David. Kapag ka po tayo nayayanig, kapag ka po pananampalataya natin sa Panginoon ay nayayanig o nagkakaroon tayo sa pagdududa kung sino ang Panginoon sa buhay po natin, paalaala po ni Haring David, truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, and I will not be shaken. Ang Panginoon ang aking bato. Ang Panginoon ang aking tagapagligtas. Ang Panginoon ang aking taguan. Kapag may bagyo ang buhay ko, nakapag sa Kanya ako sumilong, sa Kanya ako nagtago, I know I am safe and secure. And sabi ito, and I will not be shaken. Just to give you a brief na sabihin po natin, may inspiration po nito, team verse po ng Unshaken Message series na ito. Every time mayroong bagyo, sabihin po natin natural phenomenon ng buhay po natin. Pilipinas po ay daanan ng bagyo. Diba? Sabi po ng Pag-asa, approximately 26 or 28 storms, okay, passes our country every year. At the average, okay? At kapag ka po may bagyo, saan po tayo kagad pumupunta? Usually, pumupunta tayo sa ating mga tahanan, doon tayo sumisilong. Kapag ka po binabaha tayo, umaangat ang tubig ng mga ilog, in which uso-uso yung pinag-uusapan yan, di ba? Yung mga flood projects, hindi mo mag-dwell doon. Pag may bagyo, saan tayo pumunta? Sa mga evacuation centers. Ibig sabihin, doon po tayo pumupunta sumisilong kasi alam natin, we are safe sa lugar na iyon. Ganon din po, sa mga pagkakataon na ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay nagkakaroon ng pagdududa o nagkakaroon tayo ng nawawala o ihina tayo sa pananampalataya sa Panginoon, ang ginagawa po natin ay dapat bumabalik po tayo sa Panginoon because He is our rock, He is our salvation, and He is our fortress. Sa Kanya po, safe and secure tayo so that our faith will not be shaken. Pero gusto kong ibahagi po sa inyo, ito po isa sa sinulat po ni Apostle Paul. Pag-isa po sa paborito kong verse po na ito, ay itong verse na ito sa mga sinulat na napakaraming isinulat ni Apostle Paul. Bakit po? Kasi ang ganda po nung paalaala dito ni Apostle Pablo. Ang ganda po nung remedy ni Apostle Pablo dito para sa mga taong nangihina. Okay? Kung titignan po natin, sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, sabi ni Apostle Paul, be steadfast, and, ano sabi sunod? Immovable. Always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Tanong ko po, bukas po ba mga Bibles po ninyo?
Buksan niyo po ang Bible niyo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. At buksan niyo po ito from verse 1 down to verse 57. You would notice one thing. Okay? Pero ito po pinaka-konteksto niyan. The Church of Corinth during this time was plagued with confusion. They were so confused about doctrinal issues sa mga katuruan na naiisip nila. At the same time, ano yung pinagdududahan nila? Ano yung confusion na tumatakbo sa isip po nila? Alright? Ang tumatakbo sa isip nila dito ay nagkakaroon sila ng pagdududa doon po sa resurrection ni Jesus Christ. Ano po ba ibig sabihin ng resurrection? Remember, more than 2,000 years ago, Jesus Christ came to earth, okay, sa mundong ito para bigyan po tayo ng kaligtasan. Amen? Kaya po may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish but have everlasting life. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya po sabi ng psalmist, He is my rock and He is my salvation. Siya yung tagapagligtas natin. Now, nung dumating ang Panginoon dito, He was crucified in the cross of Calvary. Siya po ay naipako sa krus ng Kalbaryo. Walang kasalanan, walang bahid ng kadumihan, ay ipako sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa ating mga kasalanan para hindi po tayo mapahamak at pumunta sa impyerno. And praise the Lord for God's gift of salvation. Pero, nung time na ito, in the Church of Corinth, meron po silang naging pagdududa. Why? Kasi po nung tagpo po na si Kristo ay pinako sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang palupang katawan, though He is 100% God and 100% man, okay, the deity of Jesus Christ, yung kanyang physical na body actually died. Okay? At on the third day ng kanyang pagkamatay, okay, nalaalam natin that He rose again. Okay? He was resurrected from the dead. Wala pong sino man ang may kakayanang gumawa nun. Wala pong sino mang tao na namatay, tapos after 3 days, na-resurrect at buhay ulit. Tama po ba? Wala pong nakagawa nun. Ang tanging nakagawa lang po ng resurrection from the dead ay walang iba kundi si Jesucristo lamang po. Siya lang po nakagawa sa sarili po nitong bagay nito. At sa pagkakataon ito, in the Church of Corinth, mayroon po silang pagdududa. Meron po silang doubt dito. Kaya po kung titignan niyo po, from verse 1 down to verse 57, ipinapaalaala po lagi ni Apostle Pablo kung ano yung kahalagahan ng resurrection. He is actually not in defense, but he is actually sharing the truth and divine truth of the resurrection of Jesus Christ. The importance of the resurrection of Jesus Christ at yung nilagang nagawa niya na siya ay nabuhay maguli. Mahalaga po iyon sa buhay nila. At ito po ay naging pagdududa ng mga taga-Church of Corinth. They were so confused, okay? And Paul spends the whole chapter affirming that it happened, explaining to the Church of Corinth na ito ay nangyari, at ipinapaliwanag po niya dito that there is victory in Jesus Christ. Amen? Kaya po makita sa bandang huling bahagi po niya, sabi ito, O death, where is thy sting? Diba? O death, where is thy victory? Napagwagian po ng Panginoon yun. Okay? At ito po ay naging culmination of the triumphant cry, thanks be to God, give us victory through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, sa mga taong nananampalataya, sa mga taong anak ng Diyos, mayroon pong victory. Alright? At ipinaliwanag po ni Apostle Paul ito all throughout the chapter of verse 15 of 1 Corinthians. That is the main context of this. Kaya kung titignan po natin, ano pong application nito? The application of this is because of the resurrection of Jesus Christ, we are called to be steadfast, we are called to be immovable, and we are called to be abounding in the work of the Lord sa buhay po natin, knowing that He has eternal value on this earth. Okay? Kaya kung titingnan po natin the way isinulat po ni Apostle Pablo to, you join with me in this study. Okay? Isipin po natin na nung si Apostle Paul ay sinusulat nito at binibigay po nito sa Church of Corinth, ay tingnan po natin siya para siyang bilang isang doktor. Ang isang doktor, pag may karamdaman po tayo, ginagawa po natin, pumupunta tayo sa isang doktor para magpa-diagnose.
Pinapadiagnose natin yung karamdaman natin, at kapag na-identify yung karamdaman natin, ano pong ginagawa? Binibigyan po tayo ng gamot, binibigyan tayo ng remedy para po tayo ay magkaroon ng kagalingan. Now, kung titingnan po natin in that perspective, the way na sinulat po ni Apostle Pablo ito, tingnan po muna natin ano ang diagnosis ni Apostle Paul sa Church of Corinth. Ang diagnosis ni Apostle Paul sa Church of Corinth ay they are discouraged people, they are discouraged Christians, they are doubtful Christians, okay? They are drifting in faith, pinanghihinaan, bumababa yung kanilang pananampalataya, nagkakaroon ng pagdududa. Yun po ang nakita at diagnosis ni Pastor Paul o ni Apostle Paul during this time. And praise be to the Lord, because in verse 58, nagbigay si Apostle Pablo ng remedy. Nagbigay si Apostle Paul ng gamot kung paano ito magkakaroon ng kagalingan para yung mga mananampalataya dito magkaroon ng unshaken faith. Ngayon, para makarelate po tayo po dito, there are common reasons on how we are, sabihin natin, our faith in God is shaken. Pag tinanong mo po isa-isa sa bawat isa po sa atin, iba-iba po yung nagpapayanig o nagpapahina ng pananampalataya natin. Di ba? We all have different reasons. Maaaring iba sa inyo, sa trabaho ang reason nyo, nawala ng trabaho. Maaaring iba sa inyo, nagkulang sa pananalapi. O iba sa inyo, may problema sa pamilya, o may problema sa relationship, o kung hindi man, may naging problema sa kapwa kapatid sa pananampalataya. Kaya nayayanig ang faith. Nagkakaroon ng mga stumbling blocks sa pananampalataya. Kaya anong nangyari? Pinanghihinaan, o tinatamad na maglingkod, o ayaw ng manampalataya sa Panginoon. Or to make matters worse, nagbabackslide o tumatalikod mismo sa Panginoon. Now, the question here, tingnan po muna natin in this context, ano po yung several na mga reasons for our faith to be shaken, para mayanig o panghinaan, maging doubtful Christian, maging drifting yung faith natin sa Panginoon. Una, katulad ng mga taga 1 Corinthians o the Church of Corinth, they have doctrinal issues or doctrinal confusion. Meron po silang pagdududa. Kaya kung buksan niyo po ang Bible nyo, in 1 Corinthians chapter 5 verse 12, makikita niyo po diyan yung pagdududa nila when it comes to the reality of the resurrection of Jesus Christ. In Corinth, meron po silang denial. Okay? Meron po silang pagdududa that Jesus Christ rose again after 3 days. Okay? And this caused many Christians in that church waver. Okay? When believers, alam po natin, when believers aren't grounded in truth or divine truth of God, false teaching or doubt creeps in. Kaya po maging maingat po tayo sa mga pinakikinggan. Maging maingat po tayo sa mga pinapanood natin. Maging maingat po tayo sa mga binabasa po natin. Kasi po kapag mali po ang pinabasa po ninyo, mali po yung mga inuunawa nyo, and even the interpretation of the scripture is wrong, tandaan po natin, yun po ang mag-focus ng pagdududa o yung mag-focus ng pagdadoubt natin sa pananampalataya sa Panginoon. Similar with the Church of Corinth. Hindi po nila maintindihan. They were actually in denial. Totoo, di ba? The Israelites, okay, we're sabihin natin, they were actually, they have first-hand experience. Nakita po nila na binako si Jesus Christ eh. Even the Israelites understood and they seen how Jesus Christ was resurrected from the dead. Nakita po nila yun eh. Kung paano po nangyari yun. Even the 12 disciples themselves, nakita po nila how Jesus Christ ascended to heaven. Nakita po nila. But in the Church of Corinth, mayroon po silang pagdududa that it happened. Doctrinal issue. Kapag ka po mahina ang pananampalataya po ninyo, mahina po ang pagkakaalam natin sa salita ng Diyos, mayayanig at mayayanig tayo. Believe it or not, even in this church, I would not name names, okay? Ayaw po naman natin makasakit ng damdamin. Meron po tayong isang church member dito. Naging elder pa po natin ng church, IPC Mother Church natin. Technically, naging deacon eh. Okay? But the problem was, he was actually watching TV program ng isang hindi tama ang tinuturo. Maling katuruan. And then we found out na wala na siya sa church. And he was trying to correct yung mga katuruan
At binabangga niya yung katuruan at explanation ng banal na scriptures. Bakit? Kasi nagkaroon ng maling pag-unawa, nagkaroon, inaccept niya yung mga maling katuruan na itinuturo sa kanya dahil maraming nanonood dito sa programa sa TV. When it comes to scriptures and interpretation of the scriptures, hindi niyo po paliniwalaan yung mga nagsasabi ng salita ng Diyos o nag-interpret sa salita ng Diyos because they are famous o sikat sila. Dapat yung pinaniniwalaan kapag tama yung itinuturo. Kaya nga po in this church, even I myself, pinapagsabihan ko po ang mga pastor natin, even ako pinapaalala ko sarili ko po na pag magtuturo po tayo every point, every principle na ibibitawan natin dito, I would make it sure na meron po itong biblical reference. Bakit? Mahirap po magkamali eh. Bakit po? Kapag ka po ang doktor, binigyan kayo ng lunas, ang pinagagaling yung physical na pangatawan. Pero kapag ka po salita ng Diyos na nagkamali na inuunawa nyo, ang maliligaw, kaluluwa po ninyo eh. Habang buhay po yun. Kaya totoo po, mabigat po yung binigay at inatang po sa amin ng Panginoon responsibilidad to interpret and just to share the word of the Lord. Bakit po? Kaluluwa nyo po yung maliligaw pagka nagkamali po kami. Kaya po maingat po kami. At para hindi kayo magkamali, ang gagawin po namin, yung pinapagawa lang ni Lord, sabihin nyo sa mga tao kung ano ang sinasabi ko. Walang dagdag, walang bawas, yun lang po. At dito, makikita po natin, kaya po nayanig ang Church of Corinth. Kaya po nayanig ang panampalataya. That's the reason why the faith of the Church of Corinth was shaken is because of doctrinal issues, doctrinal confusion. Baka po sa atin, hindi pa natin kilala kung sino si Kristo. Baka hindi pa po natin naiintindihan na tagapagligtas natin si Jesus Christ. Hindi po natin naiintindihan na Jesus Christ came to earth. He was 100% man and 100% God, the deity of Jesus Christ. Nga, kung hindi niyo po alam, that's the important thing of having discipleship group. Ipinapaliwanag po yan, itinuturo po yan, ini-equip po ang bawat isa po sa atin. Kaya rin po may mga Bible school din po tayo. Hindi po kailangan mag-Bible school kayo. Pwede kayo pumasok sa Institute of Biblical Leadership, Impact Institute, para mas lumalim lang yung pagkakaalam nyo sa salita ng Diyos para hindi kayo magkaroon o tayo magkaroon ng doctrinal confusion. Because doctrinal confusion would shake our faith in God. Okay? Sumunod po, personal struggles and trials. Ito po isang matinding nakakapagpailing ng pananampalataya. Ano po ito? Kapag may karamdaman, kapag may kamag-anak na namatay, may trabahong nawala, okay? Kapag po mayroong financial struggles, may mga pagkukulang, may mga pangangailangan, kapag po may mga relationship pains o relational pains, okay? May problema kayo mag-asawa, may problema family nyo, may problema kayo sa anak niyo. Common po itong personal struggles that shakes our, sabihin po natin, faith in God. And this can make us ask, where is God in this? Nandiyan ba ang Diyos? Kapag may karamdaman ka, tapos ang doktor mo, okay, ay hindi alam kung anong karamdaman mo, magtatanong ka talaga, nandiyan ba ang Diyos? I would remember, we have a family friend, okay? At sabi ko sa kanya, sabi niya, Pastor, punta ka sa office ko. Because I worked before doon sa lugar kung saan siya nag-work bilang presidente ng school. Sabi niya, Pastor, pwede ba akong makausap ka? Sige po, tita, ano po bang pag-usapan natin? Pastor, may question ako, sabi niya. Ano po yung question niyo? Bakit ganun ano? Yung mga doktor, mahigit 10 taon nag-aaral, nagsunog ng kilay, gumastos, nagpakadalubhasa. But when I ask them about the sickness and the illness or the cure for my scientific illness, hindi nila alam ang sagot. Totoo, wala akong maisagot eh. Sabi ko, ang alam ko lang po, tita, God is in control. Kung hindi po nila alam, ang Panginoon alam. But the truth of the matter, marami po sa atin kapag hindi po natin naiintindihan yung mga bagay-bagay, nagtatanong tayo sa Panginoon. Panginoon, nandiyan ka ba? Diba? Kapag kasunod-sunod ang dago o problema sa buhay po natin, ang tanong natin may mga pagkakataon, Panginoon, nandiyan ka po ba? Yung may karamdaman ka na, tapos wala ka pang pera, wala ka pang pa-check up, ang tanong mo, Lord, nandiyan ka ba? Are you truly the God who provides? Kapag ka nawalan ka ng trabaho, Lord, sabi mo, everything, promotion comes from you. Eh bakit? Parang yung akin, demotion.
Sa sobrang devotion, wala pa ako ng trabaho. Magtatanong maraming mariyayanig ang pananampalataya dahil dyan. Kapag kami mga unresolved issues in the family or relationship issues, nagtatanong din tayo Subukan mo ikaw, iniwanan ka ng girlfriend mo o niloko ka ng boyfriend mo, di ba? Tapos Kristiyano pa, natuloy ng pang-Kristiyano. Magtatanong ka, Lord, nandiyan ka ba? Totoo ba talaga nangyayari sa akin to? Personal struggles or issues or trials shakes our faith. Sumunod, persecutions and oppositions. Okay? Facing ridicule and discrimination. Yung kapag ka nakukunsya ka, kapag ka ikaw ay napipintasan, o kapag ka ikaw ay dinidiscriminate. Sa church po nito, we don't allow discrimination. Whoever comes in this church, the Lord ministers. Amen? Hindi po tayo namimili ng taong iniminister. Bakit? Ang Panginoon po hindi namili. Doktor, minister ng Panginoon. Nakihalubilo ang Panginoon. Tax collector, nakihalubilo ang Panginoon. Kinausap ng Panginoon. Niligtas ng Panginoon. Magnanakaw, mamamatay tao, rapist. Minahal ng Panginoon If this is truly a church or the church of God, dapat po hindi rin po tayo namimili ng mga taong mamahalin ng church na ito dahil mahal sila ng Panginoon. But the truth of the matter, persecution and oppositions come. Kapag ka nadi-discriminate ka, kapag ka pinipersecute ka, kapag ka nire-ridicule ka, kapag ka pinipintasan ka, nakakapagpahina ng pananampalataya po yan, hindi mo ba? Kaya nga po maraming mga mananampalataya nawawala sa church. Bakit po? Kasi yung kapwa mananampalataya, nire-ridicule yung kanilang kapwa mananampalataya. Di ba? Sabi nga po ng iba yung titingnan, iba yung tititigan. Minsan iba yung titingnan mo. You give full attention sa mga taong to dahil mayaman. You don't look at these people kasi nga mahirap. Sa church ito dapat hindi po ganun. Panginoon, pantay-pantay po tayo ng Panginoon That's the good thing with God. He is up above in heaven. When He looks down on earth, He doesn't see the status quo of our life. Pag tingnan po niya tayo pantay-pantay. Nakita po niya pare-pareho rin kailangan ng Panginoon. But persecution, ridicule, and oppositions in our life shakes our fear. Niyayanig din ang pananampalataya sa Panginoon. Sumunod, unmet expectation of God. Diba? Marami sa atin, nayayanig ang pananampalataya. Paano ito? Kapag sino po dito nagpe-pray? Taas nga po kamay. May mga hindi nagpe-pray. Bakit hindi ka nagpe-pray? Diba? Okay, nakaka-discourage pag hindi nagpe-pray. Lahat po tayo nagpe-pray. Pero pag nagpe-pray po tayo, yung mga iba sa atin, may mga prayer request tayo, may mga hinihiling tayo sa Panginoon. Tama po ba? Pagka po yung mga hinihiling natin, hindi po naiibigay ng Panginoon according to our timeline, according to our plan, nayayanig po yung pananampalataya po natin. When prayers or when our prayers are unanswered by the Lord or by God, that doesn't move in a way we expected. Anong nangyari sa atin? We are disappointed. Hindi ba? Lord naman, sabi mo, you are the God who provides, pero hindi ka naman nagbibigay. Lord, sabi mo, papagalingin mo ko, hindi mo naman ako pinagaling. Di ba? Ano nangyari sa akin? Nadi-discourage, nagkakaroon ka ng doubt. Nasi-shake yung faith natin. Sabi natin, doctrinal confusion, personal struggles, persecutions and oppositions, unmet expectation of God shakes our fear. Pero totoo, hindi lang po puro negatibo ang nakapag-shake at nakapagpahiling ng pananampalataya po natin. Tingnan niyo po yung susunod. Temptations, okay, of the world. Isipin niyo po ito. Ano po yung mga temptation ng mundong ito? Naandyan yung love, naandyan yung comfort, naandyan yung wealth, naandyan yung pleasure, naandyan yung vacation, naandyan yung napakadaming bagay na distraction sa mundong ito that shakes our faith in God. Marami po sa atin na ipagpapalit po natin ng Panginoon dahil sa mga bagay na ito, sa mga temptation ng mundong ito. At maniwala po kayo, if we engage on those distractions, nayayanig din po yung faith ng mananampalataya. Ngayon, hinihilingan ko po kayong buksan yung mga mata't isipan po ninyo. Kahit po sa church po natin. At makita niyo po kung sino po yung mga mananampalataya sa church po na ito. And even in other churches who allow themselves to be distracted by the temptation of this world, maniwala po kayo, ang daling matison. Ang daling maligaw ng landas, ang daling napapahamak, ang daling nawawala sa gawain ng Panginoon, ang daling nagbabackslide, ang daling pinangihinaan, ang daling nagdududa sa Panginoon.
Walang ibang madali magduda sa Panginoon, kundi yung mga nag-i-engage sa temptations. Bakit po? Reality po yun eh. It shakes our faith in God. Panghuli po, spiritual weariness. Okay? Ibig sabihin, discouragement in service. See, karamihan po dito, member ng ministry, no? May mga ministry po tayo. Iba kumakanta sa choir, iba nag-praise and worship, iba part ng young people, no? Pero may mga bagay po, ito po nakakapagpahina. To us pastors, mga kapamong pastor, mga Bible school students na naririto, minsan tayo, madalas tayo tinatamaan ito spiritual weariness. Ano ibig sabihin po nito? Yung bang nagsiserve ka faithfully sa Panginoon, but at the end of the day, you are seeing no fruit at all. Yung parang bang walang nagiging bunga. Yung nagba-Bible study ka, di ba? Nag-small group ka, tapos walang nagiging bunga. You keep on sharing the gospel, the good news of Jesus Christ, pero habang sinishare mo siya, walang tumatanggap sa Panginoon. You felt like walang kahit anumang nagiging bunga yung ginagawa po natin. Ang tawag po ito is spiritual weariness. Pinanghihinaan po tayo ng loob at nadi-discourage po tayo sa service sa Panginoon. Kaya po, titingnan po natin, kaya po pinaalala ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa po natin sa gawain ng Panginoon, may bunga man tayo nakikita o wala tayong bungang nakikita, yung ginagawa natin sa harapan ng Panginoon ay hindi po nawawalang bahala o nawawalang kwenta po yan. Yan po ay may kahulugan sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, there are 3 remedies na ibinigay ang Apostle Paul sa atin. May question, nakikita lang po natin yan, ano? Doctrinal confusion, personal struggles, persecution and opposition, and met expectations of God, temptations of the world, spiritual weariness. My question here, before I engage on the remedies Apostle Paul gave us, at pag-encourage po tayo, tingnan niyo po muna ito. Tingin po muna kayo sa akin, at tingin po kayo sa screen. Alin po sa mga ito ang nakakapagpayanig o nagpayanig na pananampalataya niyo? Tingin po muna kayo dyan. Or, pwede po ba natin, before I engage on the remedies given by Apostle Paul, pwede po ba natin i-evaluate muna ang sarili po natin para nampalataya ngayon sa daling ito? Are you here right now happy and encouraged to worship the Lord 100%? Or are you discouraged ngayon sa daling ito? Kaya ka pumunta sa church, kasi kailangan na sa church ka, feeling mo, ordinary ng buhay mo, dapat nandun ka kasi kung hindi, matatanong ka ni pastor, o makukumusta ka ni ganito the following day, o the following Sunday, nahihiya ka, baka may mag-text sa'yo katabi mo dahil wala ka sa church. But the question here is that, hindi mga bagay na yun. Ano yung nagpapahina ng pananampalataya mo? Ano nagpapayanig ng pananampalataya mo? O kung nayayanig ba ng pananampalataya po natin ngayon, I'm also talking to myself. Okay? Ano po ang nagpapayanig ng pananampalataya? Can we ask that question? Ano po sa mga ito ang nagpapayanig ng pananampalataya ko ngayon? Hindi na po yung nagpayanig ng pananampalataya ko noon. Kasi naandito ka sa church eh. Naglilingkod ka pa rin sa mga ibig sabihin na overcome mo na yun eh. Amen? By the grace of the Lord, na-overcome mo na yun sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, ngayong sandaling ito, kung ikaw ay discouraged at kung ikaw ay in doubt sa pananampalataya mo sa Panginoon o nagdadoubt tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, alin po sa mga ito ang nagbibigay sa atin ng pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po natin? I'm pretty sure may nakita na po kayo dyan. Maaaring iba-iba po tayo. The blessing here is that, praise be to the Lord, kasi po, mayroon pong binigay na remedy si Apostle Paul. Sabi ko nga po sa inyo, let's approach this preaching in an aspect of nagpapacheck up tayo sa isang doktor. When we ask the Lord as our doctor, Panginoon, ano po bang problema namin? Ano po bang problema ko bilang isang mananampalataya? It is one way or the other, from time to time, it's good to actually evaluate yourself. Kasi may mga pagkakataon kahit may mga karamdaman. Kaya po marami may mga karamdaman, bigla na lang namamatay. Alam niyo po kung bakit? Because may nararamdaman na sila, ayaw nila magpa-check up. Ayaw nila i-evaluate ang sarili nila. Even in churches, marami pong churches ang namamatay, marami pong churches ang nawawala because they fail to evaluate themselves and ask the Lord,
as our doctor, ano bang problema ng church? And personal, ano ba problema ko ngayon na nagpapahina ng pananampalataya ko? And kay Apostle Paul, na-diagnose niya ito eh. Kaya ginawa natin ngayon, this is actually a personal diagnosis. We are trying to diagnose ourselves kung ano nagpapahina sa atin. Paniniwala ko po kasi, for when you are weak, then you become strong. After mo malaman ang kahinaan mo, yun ang magiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng kalakasan. Paliwanag ko po yan ng mabilis-mabilis lang. I would remember, noong ako po ay college, I was studying at, sa Manila. Okay? Ako po ay nakatira sa Pasig. Okay? So, nag-travel ako from Recto, Manila. So, ang alam ko, ma-traffic. Mahirap sumakay ng bus. Nung panahon, wala pang aircon bus. Diba? Talagang sasabit kayo sa street ko. So, I need to wake up ng mga 4:30 in the morning or earlier than 4:30. Kasi 5:30, kailangan makalis ako ng bahay namin dahil makikipagsapalaran ako sa labas para sumabit sa bus para makarating ako ng Manila, ng UE Manila, ng 7 o'clock because my first class is 7 o'clock. Ano nangyari doon? I recognize my weakness. Ano weakness ko? Malayo ako, di ba? At at the same time, mahirap sumakay, matraffic. Yun ang weakness na na-recognize ko. So anong ginawa ko? After recognizing my weakness, binigyan ko ng solusyon. Kailangan mas maaga ako. 2 to 3 hours earlier ako para umabot ako sa first class ko. For when you recognize your weakness, then you become strong. I-reverse natin yun. Meron po akong classmate. Nakatira po siya sa Gastampide. Tabi lang, ang UE po kasi, may tatlong gate yan eh. Recto, Lepanto, Gastampide. Yung mga dormitory po na nasa Gastampide gate. Yung classmate ko po nito, nasa may Gastampide gate, asing katabi-katabi lang ng gate ng UE. Guess what? Pagdating ng first subject namin, wala siya. Dumadating siya, second subject na namin, late pa. Alam niyo bakit? Tinatanong namin, Tol, bakit ka nalilate? Sasabit ka niyan. Kaibigan po namin eh. Sabi niya, kasi pag-gising ko, nag-alarm ako, mga 6:30. Mabis na lang maligo, 5 minutes. Usik-usik lang, pwede na eh. Sabi niya. Anong ginawa mo? Bakit second subject ka na umabot? Kasi pag-alarm ko, sabi ko 5 minutes pa. Alam niyo bakit? Malapit lang ako eh. Paglabas ko lang dyan, gate na ng UE eh. O anong nangyari? 5 minutes po, pwede ka pa naman. Nag-alarm ulit, sabi ko 5 minutes ulit. Hanggang sa 5 minutes ko, nakakaisang oras na. Diba? Ano niya sa kanya? Hindi niya na-recognize yung weakness niya eh. Ang akala niya, malapit lang naman ako, so pwede akong pumunta doon. Ganun din po tayo mga mananampalataya. If we fail to recognize our weaknesses, then we become weak. But if we recognize our weakness, accept natin weakness natin, matututo tayo magpalakas ng buhay po natin. Ganun din po eh. Ang ganda po maintindihan po natin anong nagpapahina ng pananampalataya po natin para alam po natin kung ano ang remedy, ano ang gamot dyan. Now, from these common reasons, ano po, sino po sa inyo ang nayarinig ang pananampalataya nyo ngayon, oras na ito, sa isa sa mga issues na yan? If you have an issue right now na nayarinig ang pananampalataya mo, mayroon pong solusyon si Apostle Pablo po dyan. Tingnan po natin, tatlong bagay lang po ito. Okay? Una po, ang sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15:58, okay? Therefore, my beloved brothers, ang sabi dyan, be steadfast. Pakilakasan nga po, be steadfast. To be steadfast, ang ibig sabihin po nito means to be firm in our faith. Manatili kang matibay sa pananampalataya. Pastor, paano naging remedy yan? Yun nga po yung nagpapahina sa akin sa pananampalataya. Bakit ang remedy niya, magpakatibay ka sa pananampalataya? Alright? Hindi lang po yung be firm in our faith. Be unwavering in every difficulty or doubt sa buhay natin. Whether ang nagpapayanig sa'yo is false teachings, doctrinal issues, temptations, struggles, ridicule, or whatever na nagpapahina po sa atin. Kapag ka may nagpapahina sa pananampalataya po natin, ang sabi ni Apostle Paul, be steadfast. Okay? Be firm in your faith. Para mas maintindihan po natin. Brother Erwin, can you come up here? Sandali. Pakilala yung upuan mo, please. Yan. Si Brother Erwin. Paupuin ko po dito ka, Brother Erwin, sa kapalang side. Okay? Upo ka, Brother Erwin.
Ipaliwanag ko po sa inyo sinasabi nitong steadfast. Okay, taka lang. Sit firmly, sit tight. Okay, dyan ka lang. Ang ibig sabihin po, balik po tayo sa konteksto para maintindihan yung ibig sabihin po dito ha. Kung may pinagdadaanan si Brother Erwin, may problema si Brother Erwin, whatever issues doon sa mga bagay nila na nagpapahina sa kanyang pananampalataya, I don't have to ask. Siya nakakalaman sa Panginoon yun. Now, ito pong ibig sabihin niya. The Greek word for, sabihin po na the word steadfast in 1 Corinthians 15:58 ay ito. Hedraoi. Okay? Yan po ang ibig sabihin po niya. Pakilabas ko ito. Ang ibig sabihin po, o ang original language is hedraoi. Ang ibig sabihin po dyan, seat, chair, foundation, okay, firmly seated, settled in foundation. Ano bang ibig sabihin? Kahit po si Brother Erwin, nayayanig yung pananampalataya niya, patayin ko si Brother Erwin ha, patayo ka sandali. Tignan niyo po ito ha, itong ginagawa po ng karamihan sa inyo, mga mag-trip kayo sa mga classmate yun ng kalokohan, pag-amin nila ko sa barangkanan. Ito ginawa sa akin ni Kuya Doito, the other day, nag-grocery kami. Diba? Napaka-respectful ng anak ko. Diretso ka tayo kang diretso. Ang ginawa niya sa akin ganito, bigla niya akong ginano. Diba? Ano nangyari sa kanya? Kapag ka naka-stand firm ka, biglang may tumuhod sa joint mo sa alak-alakan ba tawag dito? Mangyari sa'yo, mayayanin ka kagad, di ba? Kahit nakatayo ka, pagka dinunggol ka, madali kang babagsak. Hindi ba? Sorry, Brother Erwin. Ano lang to? Illustration lang ito. Kasi ba naman pala tayo eh? Kapag ka po we are standing in our faith sa Panginoon, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok eh. May pagdadaan tayong pagsubok. Kaya ready din ni Apostle Paul, di ba? Be steadfast. Ang ibig sabihin ng steadfast sa hedraoi. Ibig sabihin, sit firmly. Settled and grounded. Habang nakaupo siya dito, kung ipapaliwanag ko po ito, para siyang nakaupo na nakaglue yung puwet niya dyan. Nakaglue siya sa upuan na yan. Bakit? Kapag ka nakaupo po siya dito, kahit anong tulak ko dyan, hindi ko basta-basta maitutulak yan. Di ba? Kahit nayanigin ko yan, lalo tigit, kasi ang term na ginamit po dito settled grounded Kung itumupuan na to, for the benefit lang of illustration, nakapatong lang yan Kung grounded ito at firm ito, kung nakaspuyan dito sa upuan na to, at nakaupo siya dito, kahit itulak ko yung upuan, mahihirapan ako. Kahit tadyakan ko to, hindi ko siya mayayanig. Bakit? Firming. Di ba? Yun po, thank you, Brother Erwin. Yun po sinasabi ng Bible dito. Kapag ka po tayong mananampalataya, seated, hedraoi. Ibig sabihin tayo ay seated, grounded sa pananampalataya natin sa Panginoon, kahit anumang pagsubok na po pwedeng magpahina sa pananampalataya natin, hindi po kayo agad-agad mayayanig. The reason why we are easily being, sabihin natin, nayayanig yung faith po natin, because we fail to guard ourselves. Hindi tayo grounded. Grounded sa pananampalataya, grounded sa salita ng Diyos. Remember, ano yung problema ng Church of Corinth? Their confusion is doctrinal. Yung mga pagtuturo, kaya nayayanig yung pananampalataya nila. Christians, kaya po binigay ng Panginoon ang Bible para pag-aralan, basahin, unawain at i-apply po natin. Kaya po binigay ng Panginoon. Yung po makakapagpatulong sa atin para po tayo ay maging stable, maging grounded, nakaglue tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo basta-basta maitutulak o mailalayo sa pananampalataya natin. Bakit? We are stable, seated. Diba? Safely seated, secure sa upuan natin, stable, hedraoi. Diba? Yun po ang unang payo po ni Apostle Paul. Stand with steadfast conviction. Okay? Yung pong ating pananampalataya ay malalim, grounded, nakaglue tayo para hindi po tayo naiaalis agad. Christians, makita po natin ito. When life shakes you, or when life situations
o yung troubles natin, sinishake yung pananampalataya natin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, Hedraoi, be steadfast in your conviction, is for us to go back to the gospel of Jesus Christ, for us to make the sense of the resurrection of God as the foundation of our faith. Yung po yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 8. Hindi ba? Anong pagdududa nila? Anong nakapagpayanig ng pananampalataya nila? Yung paniniwala at pagdududa nila na 3 days after Jesus Christ died on the cross of Calvary, He was resurrected again from the dead. Yun ang pagdududa nila eh. Dahil hindi malalim ang pagkakaunawa nila doon at mayroon silang denial na nangyari yun nang hina yung kanilang pananampalataya. Christians, sabi ko nga po kanina, wala pong sino mang tao ang nakagawa ng namatay siya after 3 days he rose again. Wala pong makakagawa nun kundi si Jesus Christ lang. Panginoon lang po makagawa nun. At yun ay imposible. Tama mo ba? Imposible buhayin mo sarili mo sa pagkakamatay. Imposible po yun. Kung yung kamatayan, walang victory sa Panginoon, oh death, where is thy sting? O death, where is the victory? Yung kamatayan na imposible na buhayin ng mga tao sa kakayanan natin, wala tayong magagawa, nagawa at na-defeat ng Panginoon. Ibig sabihin, anuman ang magpapayanig sa pananampalataya mo o anuman ang nagpapayanig sa pananampalataya natin ngayong sandaling ito, walang imposible sa Panginoon. Walang kahit anong malaking problema, walang kahit anong malaking pangangailangan, walang anumang problema na nagpapayanig at nagpapatalikod sa iyo na ginagamit ng diablo para lumayo ka sa Panginoon na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Hedraoi, steadfast, sit firmly, manatili ka doon sa lugar kung saan ka inilagay ng Panginoon. Christians, we must be firmly planted in the truth of God. Tandaan po natin, salita ng Diyos is divine truth. Maging malalim tayo sa salita ng Diyos. Not shifting our cultures. Hindi ka doon sinabi ni James, di ba? Marami mga mananampalataya. We are tossed by winds and waves. Kung merong uso dito, dito tayo. Marami dito artista, dito naman tayo. O, laki ng church ito, dito tayo. O, dito tayo sa ganito kasi uso. Ang gagaling ng praise and worship. Hindi po ganoon. Kung saan tinuturo ang tama, doon ka dapat. Amen? Ibig sabihin, kung ang Panginoon ang pinanampalataya mo, manatili kang nananampalataya sa Panginoon. It is not about the church. It is about who God is in the church na sa ating sinasamba. Be steadfast. Yun ang unang remedy, no? Maging manalim po tayo sa Panginoon. Pangalawa, ito naman po tayo. Sabi dito, stay steady commitment. O stay with steady commitment. Ano po ibig sabihin nito? Ang sabi nito is immovable. 1 Corinthians 15:58. Immovable means unshaken. Pag sinabi immovable, not carried away by pressure or persecutions. Hindi po persecution ang magpapaalis sa atin. Hindi po yung pressures ang magpapaalis sa atin. It is not even the lack of provision na magpapaalis po sa atin. The picture here na immovable, it is the picture of a soldier holding a line no matter how fierce the attack is. I would remember, hilig po ako manood ng mga old movies ng gera. Ano nyo, nanood po ba kayo ng mga gera ng luma? Ang gera po nun hindi taguan. Ang gera po nun matatapang. Bakit? Harapan eh. Harap, nakatayo sila, nakalinya, di ba? Tapos ang gagawin, kunyari, araw muna magpapalipad ng araw. Papalipad ng araw, sasalagin lang nila yon. Pero walang umaalis sa linya. Ganun katapang. Ngayon, kapag may labanan, nauunang magtago yung mga nasa gera. Di ba? Nakikipaghabulan sa gera. Ang tinutukoy po dito ng Panginoon, no matter what danger is ahead of you, kapag ka alam mo, kasama mo ang Panginoon, stay steady, immovable, huwag kang gagalaw. Bakit po? Kaya po maraming mga Kristiyano, lalong napapahamak, galaw ng galaw eh. Di ba? Ano po tingnan po natin? Para mas maintindihan niyo po yung ibig sabihin ng immovable dito. Ang ibig sabihin po ng immovable, balik po tayo sa wikang Griego po muna. On how the book of 1 Corinthians or the New Testament was written. Ang term na ginamit po dito ay ano? Pakilakayan po ito, hindi ko basa eh.
Ameta kinetoy. Okay? Ameta kinetoy. It is divided into 3 words. Okay? Meta, and sabihin natin kinetos. Okay? Pero dito, ginamit ko ng ameta kinetoy. Ano po yung pagkakahimay nito para mas maintindihan natin? Yung word po na sa Griego, ang ibig sabihin po niyan ay not. Okay? Ang ibig sabihin po nung meta, okay, ay change. Okay? Ang ibig sabihin po nung kinetos ay moved. Okay? So, kung titingnan ko siya ng 3 English word, not, change, move. Ang ibig sabihin po niyan. Ang ibig sabihin, dapat po tayo mga mananampalataya is not shifting, unshakable, o incapable of being moved. Kung titingnan po natin yung immovable, it is actually pertaining to position. Okay? Ulitin ko po pag sinabing immovable, hindi po sinasabi dito ang iyong paggalaw. Hindi po yun. Ang sinasabi po dito at pinapatukoy po dito ay yung position. Kung saan ka dinala ng Panginoon, manatili ka doon. Stay steady and committed to where the Lord put you. Kahit may problema, kahit may pangangailangan, kahit may bigatin, kahit may mga unresolved issue, if the Lord says stay, you stay steady and immovable. Bakit po? Marami po mga mananampalataya, kapag may problema sa buhay, lalo tayo din pananampalataya natin, whether doctrinal issues yan, whether yan ay persecutions yan o ridicule yan, whether kung ano man yung mga nakita natin kanina sa mga reasons that shakes our fear. Ang ginagawa, palipat-lipat ka alis ka ng alis Ano nangyari? Kung ako man, sino po dito mga naglalabo? Meron po ba din naglalabo? Wala? Hindi, yung nagdi-deliver, naglalabo. Yun yung trabaho na nagulat ako naglalabog ka lang. Alam ko naka-orange ka ngayon. Pero hindi ibig sabihin nag-deliver ka. Nag-deliver ka ng lalamog ka. Ngayon si Kuya, tanungin kita, may specific doon sa lalamog. Yung dideliveran mo dapat merong may address. Tama ba? Anong gagawin mo kapag sinabi nung diniliberan mo sa address na specific na ito, nung tinawagan mo, Ma'am, Sir, nandito na po ako Sabi niya, ay sir, wala ako sa bahay Pumunta ako ng Quezon City. Anong gagawin mo? Dadalhin mo ba doon? Hindi. Bakit? Una, lugi siya doon sa gasolina. Pangalawa, may ruta siyang sinusunod Ang masakit, kunyari, may mga mababait naman nalalamog driver. Mabait din naman si Kuya. Kunyari, malapit lang. Sige, puntahan kita dyan. Total, malapit lang naman. Kunyari, isang kanto lang. Kasi puntahan kita dyan. Tapos pagtawag mo, Sir, dito na po kasi sinabi yung kanto. Naku, sir, nakalis na ako, pumunta ako ng kabilang kanto. Susunod sasabihin niya, kanto? Nakakatatlong kanto ka na Kanto ka na kaya kita. Tapos pinagbibigyan mo, anong nangyari sa'yo? Susunod, Sir, sorry po, ibabalik ko na lang po ito. Kasi hindi po against po ng policy na po namin yan. Alam mo, ganun yung Panginoon. Minsan, hindi ba natin ma-receive yung blessing ng Panginoon? Alam niyo bakit? Dahil palipat-lipat ka Palipat-lipat ka ng address No permanent address ka Nahinig ka pa ng palataya mo dito, lipat ka dito. Nahinig ka pa ng palataya mo dito, ayos ka dito. Kaya even young people may problema sa relationship, tinanong mo, Pastor, papaalam po kami, gusto po namin maging kami na. O di bakit hindi kayo maging? Pinag-pray niyo ba? O pinag-pray niyo ba? O nagkaroon ng problema. Naghiwalay agad. Tapos lapit ulit, Pastor, tingin mo kalooban si kapatid na wala ganito. Aba, lahat ng kapatid dito, hindi mo na kapatid, shota mo na. Bakit? Palipat-lipat ka You miss the blessing. Dali po sa mga mananampalataya palipat-lipat tayo. Ngayon ang Diyos po si Jesus Christ. Bukas, kung sino-sino na mga anito na mga sinasampa mo. Bakit? Kaya namimiss natin yung blessing because we are not steady. Diba? Madaling ibigay ang isang bagay kapag nandun ka, steady ka lang. Stay put ka dyan, babalikan kita. Diba? Yung po sa akin personal po, kinaiinis ko po yan. Pag sinabi ko po anak ko, anak, dyan ka lang, huwag ka alis dyan. Pag na-traffic ako, kukontakin kita. Kung hindi mo na ako makontak, pastor, huwag kang alis, dyan ka lang.
Pag nawala siya doon, magagalit ako. Bakit? Hindi ko kasi alam kung saan siya hanapin eh. Mas mahihirapan, mas tatagal. Hindi mo mananampalataya eh. Ameta kinetoy. Ang sinasabi dito, kapag ka po nayayanig yung pananampalataya natin, stay steady and committed to God. Manatili po tayo. Faith must be resilient. Okay? Even our faith is under attack. Yung totoo, to be honest, it is not hard for me to explain resilient or being resilient sa Pilipino. Bakit po? Dito ka lang po makakakita sa Pilipinas ng binaha, binagyo, pero nagtatawanan. Alam niyo ba yan? Pumunta po kasi ng bansa, you can even go in the United States, mag-google kayo, maghanap kayo ng mga state na dinaanan ng mga hurricane. May mga iba doon, mga towns or mga lugar doon na hindi na na-recover. Kasi nga po, ayaw na nila, bibili lang ng bagong bahay. Sa Pilipinas, hindi. Sa atin, dito, kapag ka binagyo ka, bilis lang ng bahay, di ba? Okay na ulit. Di ba? Nagtatawa lang. I would remember, panahon po ng mundo ito. Hindi po lang sa Pasig during the time, nasa Mandaluyong po ako. I was really worried. Kasi po yung nanay ko po at saka tatay ko na andun sa bahay, sa Pasig. Ang bahay po namin sa Pasig, wala pong second floor. May nilalo lang nito, Roberto. Wala pong second floor. Pero ang balita, lagpas tao na ang baha. So ginawa ko, nagsama ko na sa church worker, dinila ko sa mag-inflatable bed tayo, punta tayo doon, rescuein natin mga magulang ko. Okay lang ba? Pinuntahan namin. Alam niyo, nakakatakot. Habang nasa Ortigas Extension, mababa ng tulay, may mga nakisabay, pwede mo makisabit sa inflatable bed nyo. Sige po. Eto, totoo po ito ah. Nakita po namin yung mga talagang tumutuloy dun sa sa kable ng kuryente o kable ng cable. Doon sila naglalakad. Tapos literal po ito. Habang nandun kami, nakulit kami, akala may floating na tao. Tapos pagtingin namin kulay violet. Sabi na, tol, patay na yan. At yun yung story ng resilience eh. Pagdating namin sa may malapit na kami sa bahay namin, pumutok yung inflatable bed ko. Dahil tumama kami sa isang bakod na may gano'n. So, we were forced na pumunta sa isang bubong, doon kami palipas muna ng gabi para maghupa, tsaka kami nakapunta kay Lolo Linda. And we just prayed na sana okay sila at nakalikas sila. Ito yung resilience. Sa bubong kami, di ba? Lahat ng mga tao nasa bubong. May nag-iihaw, may nagbabarbecue. Ay ko, ayos to ah. Bumabagyo pero gano'n. Tapos may mga helicopter na dumadaan. Sisigaw yung mga tao, oy, pagkain! Kasi magtatapon mula sa helicopter na mga plastic na may itlog. Makatawa ka pa minsan, pagtawa na may tatamaan pa ng itlog dito. Sapul, nagtatawanan pa yung mga tao. Ay ko, ayos ah. Tapos, I would remember, may sumisigaw. Oy, saluhin mo dyan! Saluhin mo. Ginawa, may namatay, baboy. Ang ginawa, sa kabilang side, sinilo ng kabilang bubong. Kasi mga tambay doon, mga nagiinuman pa nga ng gin bulag eh. Ayos sa mga Pilipino, binabaha na, binabagay na, nagiinuman pa. Ginawa lang, tinagpas yung pigi. Kasi iihaw na, lilitsyo na sa ibabaw ng bubong. Kaya pa sumisigaw, sabi niya, kunin mo yung kalahati, nandiyan naman sa kabila. Kunin mo kabila. Ang kawawa, pagdating sa dulo, ulo na lang eh. Kawawa, chinapsap eh. Pero nagtatawa na pala ng Filipino. We are resilient people. I would remember, meron tayong dito pumunta ng Yolanda, sa Tacloban. People are asking food. People are, that place was a ghost town during that time. Pero pansinin mo, a year after, nag-survive at nag-recover yung lugar na po na yun. At ang naging maganda po yung lugar po na yun. I really wanted to go there. Resilient, ganun din po tayo. Maging resilient po tayo sa pananampalataya. May pinagdadaanan man, may pagdududa man, ilayanin mo ng pananampalataya rin. One of the remedy given by Apostle Paul is for us to stay steady committed or commitment. Okay, even our faith would be under attack with persecutions, doubt, or whatever, or even temptation. Sabi ng Psalm 16 verse 8, I will not be shaken. Your position in God shouldn't be moved. We are to be immovable. Sumunod, panghuli po. Sa atin po mga Kristiyano po ito.
Lahat naman po ito para sa atin. Pero lahat sa ating mga mananampalataya na nililingkod sa Panginoon. Serve with surpassing contribution. Ano pong sabi ng 1 Corinthians 15:58? Always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ano ibig sabihin dyan? You think that this picture, tinan po natin itong picture ko na ito. Ang term na ginamit po ng abounding sa Greek word ay ito. Pakilakihan ulit ko ito sa paliit na. Peresiontes, okay, ito yung Greek word. Ano ibig sabihin? Exceeding the ordinary, overflowing abundance. And to picture this, okay, ginamit ko po itong picture na ito, dam. Ito pong dam na to ay overflowing dam. Ang nangyayari sa kanya, hindi po siya yung may gate na binubuksan para malaglag. Para siyang dam na katulad ng sa Quezon City. Okay? Yung kapag umapaw na, nag-overflow na lang. Ang sinasabi dito, patungkol dito, nung sinabi ng Peresiontes, okay, na always abounding in the work of the Lord, when we contribute sa Panginoon, when we give our skills, when we give our talent, when we give our service, when we give our worship sa Panginoon, it is supposed to be abounding, overflowing, ang sinasabi dito. Abounding means to overflow. Ibig sabihin, doing more than the minimum. Ibig sabihin, serving with joy. Serving with sacrifice in our hearts. Because eternity is at stake. Last Sunday ko pa narinig itong sacrifice na term na ito. Hilig na hilig gamitin ni Apostle Paul itong word na sacrifice. Ang challenge sa atin ng Panginoon last Sunday, if we want this church to advance according to the plan of the Lord. Kasi the plan of the Lord sa church naman is to advance to move upward If we want this church to abound, o sabihin po natin mag-advance, we are to make sacrifices. Our service should be overflowing. Pag nagiling mo tayo sa Panginoon, hindi mo po pwedeng okay na yan. Hindi mo pwedeng ganito lang. Yung time mo dapat nag-overflow. Yung effort mo nag-overflow ka. Kung kakanta ka, maglilid ka ng worship, hindi mo lang pinag-aralan ng Sabado. Linggo, isang buong linggo, isang buwan, pinag-aaralan mo na. Bakit? Alam mo kasi, ang at stake dito is eternity. Tandaan natin, mayroong Bible verse, di ba? We are storing up treasures in heaven. Lahat ng ginagawa nating labor dito, sabi na pa yun, it is not in vain. We are storing treasures in heaven. Worship natin sa Panginoon yun Kaya pa sinuturo dito, para hindi nayayanig ang pananampalataya po natin, dapat po surpassing yung contribution po natin. Unlike yung fleeting pursuit of the world, work for Christ as eternal rewards because of the resurrection. Tandaan po natin, we only have one life. At tandaan po natin, etong life na to will end soon. Not sooner than later. But only what's done for Christ will last. Ulitin ko po meron po tayong isang buhay. At ito po ay mawawala anytime soon. Maikli lang ang span ng buhay ng tao sa mundong ito. Pero tandaan po natin, the only thing that would last na legacy sa mundong ito, is what is done for Christ. Why? Because Christ is eternal. Kung may iiwanan man tayong legacy sa mundong ito, di ba? Ano ka makikilala? Saan ka makikilala? Overflowing more than enough. When we are giving to the Lord our service, dapat it is more than our capability. Tandaan po natin, when we give our talents sa Panginoon, the Lord is not looking at your availability or your ability. The Lord is not looking at your talent. The Lord is not looking at your skills. 2, 5 sa harapan ng Panginoon yan. Siya lang nagbigay ng talento at skill na yan Hindi po ba? Pero ang mahalaga sa Panginoon, it is not our ability. It is always our availability. Di po ba? Kahit na wala ka sa tonong kumanta, kung available ka, di ko magpakanta. Di ba? I would remember sa church mo nito, ganun. We started ng ganun. Yung tagapakanta natin, dalawa tono. Isa lang ang kumakanta, pero 2 tono. Galing Naka-parts. Wala tayong option during that time. Wala naman nag-volunteer to lead worship. Wala namang iba po pwede magpakanta. Diba? Pinakanta natin yung pwede magpakanta kahit na sintonado. Bakit? Ang pananaw nila, sabi ng Bible, Pastor, make a joyful noise unto the Lord. Oo nga, pero parang noise lang sa inyo Pero ano nangyari? Tinanggap ba ng Panginoon? Of course. Bakit? Hindi naman tinitingnan
Kung pwede na magsabi, ang pangit ng boses nun, sintonado, hindi na marunong tumugtog-tog. At least yung nagpapagamit, available. Ikaw, tingin mo magaling ka, hindi naman nagpapagamit. What's the sense? At ngayon, dahil mareklamo ka, madali rin na yan, hindi ko pananampalataya mo. Pansinin nyo, sa kahit anumang gawain ng Panginoon, ang unang-unang tinatamaan ng panghihina ng pananampalataya, yung walang participation sa church. Kapag walang ginagawa sa church, walang ministry sa church, walang commitment sa church, yun ang unang-unang pinanghihinaan. Bakit? Ano sabi ng Bible? An idle mind is a devil's workshop. Kapag walang ginagawa yan, playground yan ng kaaway. Pero kapag ikaw, busy ka sa gawain ng Panginoon, hindi mo na maiisip yung mga ginagawa at pagsubok sa iyo ng diablo. Bakit? Busy kang naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, kung maglilingkod ka, ang remedy para hindi nayayanig ang pananampalataya natin, maging busy tayo at surpassing yung contribution natin when it comes to serving the Lord. Magpakabisi tayo sa pagsamba, magpakabisi tayo sa pag-awit, magpakabisi tayo sa paglilingkod. Pastor, marami din akong ginagawa. Hindi naman sinabi isang tao yung ginagawa mo eh. Pero yung para sa Panginoon, para sa Panginoon. Kaya nga dito sabi ito, hindi po may sabi nito ha. Ang sabi ito, hindi po abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. That's the reason why Acts chapter 2 is a blessed church. Bakit? The reason why paulit-ulit at the Lord added daily to the church because the service of the people of that church was every day. Surpassing yung service nila. Whether nasa workplace sila, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Kahit na nagtatayamin sila, pinangangalagaan nila yung testimony nila kasi alam nila paglilingkod sa Panginoon yon. Kaya yung mga pananampalataya doon, naging busy, alam nyo kung saan? Sa pagtanggap ng blessing ng Panginoon rather than sa pagtanggap ng mga pagsubok na inaalaw ng diablo para ma-shake yung kanilang pananampalataya. Christians, ay busy ba nila? Ang panalangin ko sa church na ito, sa church po natin, hindi tayo maging busy na tumututok doon sa problema because problems and problems would come. Maging busy tayo yung sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Kasi kapag gagawain ng Panginoon, Panginoon na magpo-provide. Pero kapag hindi tayo naging busy sa gawain ng Panginoon, mas lalo tayo makapansin yung mga bagay na kakulangan. Mas lalo tayong panghihinaan. Kaya po parang river na ito, dapat nag-overflow po tayo. Christianity is not about survival, but overflow. Marami po mga mananampalataya, survival po eh. We live daily, na parang okay na to, nakakalungkot, ganito, okay na to, paunti-unti, susurvive tayo. Hindi po ganon. Bakit po? Ang Panginoon natin, paulit-ulit po ako nagsasabi sa church na ito, ang paulit-ulit yung pinapaalala ng Bible. Ang Panginoon, kapag ka nagpala, siksik, liglig at nag-uumapaw, hindi mo na po sasayawin yun, balikan nyo na lang po. Baka sabihin nyo, sayawin ko pa uli eh. When the Lord blesses His children, it is pressed down, shaken together, and running over. Bakit po maraming churches surviving lang? Alam niyo po kung bakit? Because our service to the Lord, our contribution sa Panginoon is limited. Kaya po, sasabi nito, kapag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, we are to serve with joy. When we give something to the Lord, whether it be our time, our skill, our time, whatever it is na bibigyan sa Panginoon, it is to have a sacrifice. Bakit? We cannot give the Lord that would cost us nothing. Ang tunay na nagmamahal, marunong magsakripisyo. Bakit? Because eternity is at stake. Christians, let's go back doon sa sinabi natin kanina. I'm almost done. Nalobat lang ako. Kunin ko yung baterya ko kasi meron pa akong gusto ibahagi eh. Alright? Kung titignan, pakitulungan naman ako, kapatid. Pakasas naman. Thank you. Abot ko ako. Sige na. Puputak naman yan, bro. Aabutin natin. O, di ba? Aabot din yan. Aabot din naman yung preaching. Matatapos din naman yan. I'm almost done. Pero we need to understand this. Ano niyo po? Ano niyo po itong picture na to? Kung si Apostle Paul, nakita po niya na problema ng church ng Corinth ay nayanig yung pananampalataya because of doctrinal issues and other issues in life. Balikan nga natin, Kuya Doy,
doon sa point yung mga reasons that shakes our faith. Yung ilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Being sa. Okay? Ito po yung mga nagpapahilingan pananampalataya po natin. Parang earthquake ito na magnitude 9 point something o 9.1. Na kapag it hit us, sometimes it flattens us. Diba usually ang earthquake nakakapagpa-flatten ang building na yan. Maraming ganun eh. Ito mga bagay na ito, pag niyanig ang pananampalataya natin, it flattens our faith. Dumadapa tayo, nakakalimot tayo, tumatalikod tayo sa Panginoon. But I would like to look at this picture. In 2011, there was a magnitude 9.1 na earthquake recorded in the Richter scale of Tokyo, Japan. Alam natin ang Tokyo, ang Japan is para Pilipinas, daanan ng hindi lang bagyo, kundi earthquake. This magnitude 9.1 earthquake shook Japan, Tokyo, Japan itself. So, yung 4 point something, nahihilo tayo eh. Yung July 16 ba yun na earthquake ng Baguio, you would remember that? Magnitude 7 point something lang yun. Diba yung higher terraces was flattened? Diba? Nagkaroon ng landslide. Ito ibang klase, 9.1. In the history, remember yung mga panahon ng Ruby Tower, diba? Ruby Tower was flattened because of an earthquake during that time. I think that was 70s sa mga nakakatalo nito. Ito po, 9.1, imagine 9.1 magnitude. Okay? Shook Japan. It destroys a lot of buildings. It flattens a lot of buildings. And there is one building. May mga marami naman nag-maintain. One of the building that was, sabihin na, that stood still was this. Yung Tokyo Sky Tree. Okay? Napumunta po kami ni Ate Joy sa Japan. We had a chance to see this from afar. Paggabi po, well-lighted to eh. Ang ganda po nito. Para siyang, kumbaga sa Paris eh, para siyang Eiffel Tower. Pero ito, ang taas ito, one of the tallest building in Japan. Tokyo Sky Tree. Tapos, it stood firm. Okay? Tapos tinanong, yung mga engineers, anong ginawa nyo after the earthquake, mga rescue operations, whatever, they are rebuilding Tokyo during that time. Tinanong yung mga engineers, anong ginawa nyo? Bakit nanatili yan kahit na 9.1 magnitude? Ang taas ng building na yan. Sa dami ng building na katabi yan, tinumbas, hindi nyo nakatayo pa rin. But the engineers designed it with, anong ginawa nila, sagot nila, we designed it with deep central pillars inserted, okay, by ancient pagodas pa. Ang mga time na ito. Anong ginawa ito? It allows without collapsing. Marami siyang malalim na mga pillars na nakatanim sa ilalim. Its strength lies on avoiding movement. Ginawa niya, sobrang lalim nun, ng mga pillars na ito, ng mga pundasyon na ito, it avoided yung matindi ng mga pagkinig. To the point of, naging bahagi ito ng, sabihin natin, ibang engineering na mga innovations during that time. Kaya ginawa ng iba, malalim na pundasyon, maliban sa malalim na pundasyon, yung mga innovations na nila was nakapatong yung pundasyon sa malaking plate ng building, nakasilang yung building, tapos may bearing para pagka gumagalaw yung lupa, sumusunod na yung building. During that time, wala pa technology gano'n. The only technology that they know of is magtanim ng malalim na pillar o malalim na pundasyon. You know what, if you would look at this, marami po mga mananampalataya, we stood tall as Christians. We felt like we're immovable. Parang kaya ko to. Kahit anong problema, hindi ako kaya patumbayan. Kaya ko to. But at the end of the day, may mga problema pagdadaanan tayo na kaya tayong padapain, na kaya tayong pasukuin, na may mga pagkakataon, sumusuko tayo, ayaw na maglingkod sa Panginoon, tumatalikod ka na, pinagdududahan mo ang Panginoon. We felt like, hindi naman kaya magpagaling ng Panginoon eh. Diba? Ang Panginoon, diba? Nawala nga yung mahal mo sa buhay eh. Panginoon, yung pangailangan ko, hindi ma-provide ng Panginoon eh. Nagduda na tayo sa Panginoon. Pinadapa yung ating pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi tayo Tokyo Sky Tree. Hindi malalim ang pananampalataya. We are not steadfast. We are not immovable. Diba? And we are not steady. And our service to the Lord is not surpassing. Ano po sabi ni Apostle Paul dito? The Apostle words in Corinthians 15:58 came after the entire chapter.
the resurrection of Christ. He was confirming and affirming from verse 1 to verse 57, the resurrection of Jesus Christ is true. It is impossible for man, but God made it possible. So kung may problema kayo na niyayanig ang faith natin, kung sa Panginoon, yung imposible, naging posible. Yung problema mo, natingin mo, walang solusyon, kayang solusyonan ng Panginoon. Walang pangangailangan na hindi kayang punan ng Panginoon. And I will end with this quote, a faith that is steadfast in conviction, immovable in commitment, and abounding in contribution, especially when it comes to our service with God, will remain unshaken in every condition. Ano ba ibig sabihin po niyan? 1 Corinthians chapter 15 verse 58 is not a narrative. It is not just a story, but it is an exhortation. Ano ibig sabihin po nito? Nung sinulat po ni Apostle Paul ito, hindi po niya kinukwento to. Nung isinulat po ni Apostle Paul ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nung sinabi po niya, your labor is not in vain in the Lord. Nung sinabi po ni Apostle Paul, itong mga wikang ito, therefore, my beloved brothers, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, because in the Lord, your labor is not in vain. Hindi po ito kwento. Ini-encourage po ni Apostle Paul yung mga mananampalatayang pinanghihinaan. Ay, isipan nila, kung kayo nandito ka sa church na ito, nanghihina ang pananampalataya mo, nagdududa ka sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon, may the words of Apostle Paul, written in 1 Corinthians 15 verse 58, be an encouragement to each and every one of us. Yung mga pagkakataon gusto mo na sumuko, yung mga pagkakataon gusto mo na bumitaw sa pananampalataya mo sa Panginoon, yung marinig mo yung salita ng Diyos, anak, di ba? Ini-encourage ka ni Apostle Paul, be steadfast, be immovable, and abounding in the work of the Lord. Kasi yun ang remedy, yun ang gamot para ang pananampalataya natin hindi mayanig. May kapansin-pansin po sa verse na yan. Anak, pakibalik doon sa verse ng 1 Corinthians. Kung mapapansin nyo, ang unang sinabi po dyan ay ito, therefore, it is conclusive. Ito po ay mayroong sinasabi. It shows application. Bakit po? In verse 1 to verse 57, sinasabi, pinapaalala ni Apostle Paul, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang milagro ng Panginoon. You were confused, you were doubtful that the resurrection of Jesus Christ is true. Pero ang totoo, pinapatunayan, pinapaliwanag, itinuturo ni Apostle Paul to be an encouragement na walang imposible sa Panginoon. Kaya ang sabi nito, therefore, my beloved brothers, sabi niya, mga kapatid ko, maintindihan nyo itong bagay na ito. Yung word that therefore, ang ibig sabihin po nito, it is a transition from theological explanation to practical application. Sabi niya, naintindihan nyo na yung kamatayan na walang kapangyarihan sa Panginoon. Yung problema mo, wala rin kapangyarihan yan na hindi kaya solusyonan ng Panginoon. Kayang gawin ng Panginoon yan. Because the resurrection is true. Here's how you should live. We are to live Christians as a victorious Christians. Kaya po marami mga mananampalataya, kahit mananampalataya na, ang buhay defeated. Ang tingin nila, loser sila. Mahina. Bakit po? Ang tingin nila, may pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon eh. If God is with us, then who can be against us? Sabi ng Bible, therefore, my beloved, mga minamahal kong kapatid, huwag kayong gagalaw. Manatili kayong matapat. Manatili kayong naglilingkod sa Panginoon. Because your labor in the Lord is not in vain. We might be discouraged. We might be down right now. May mga pagdududa ka. Nayayanig ang pananampalataya mo. Gusto mo na sumuko. Gusto mo na mag-backslide. Gusto mo na kalimutan ng Panginoon. Dahil sa problema mo, ang sabi ng Panginoon, be steady, immovable, and abounding in the work of the Lord. Because that is the only solution for us to stand firm at mas tumibay ang pananampalataya po natin. Why? The spiritual purpose of 1 Corinthians chapter 15 verse 58 is the only cure for our discouragement sa buhay po na to. If we are doubtful, if we are unstable in our faith sa Panginoon because of our discouragement, this is a spiritual purpose of 1 Corinthians 15:58. Christians were shaken because of false teaching. They were discouraged because of sufferings.
and persecution. Some even live carelessly because of temptations. Doubtful sa resurrection ng Panginoon. Sino tayo doon? Nagdududa ka ba sa mga tinuturo ng Panginoon sa'yo? Nagdududa ka ba kung sino ang Panginoon sa'yo? Nagdududa ka ba sa kapangyarihan ng Panginoon sa'yo? Or you are even doubting the resurrection of Jesus Christ? Are we discouraged because of our sufferings? Are we down because of our persecutions? May mga stumbling blocks ka ba? Or worse, are you careless about your faith? Kaya ka napapahaba. Kaya ka pinanghihinaan. Sabi ni Apostle Paul, the remedy is to be steadfast, immovable, and abounding in the word of the Lord. Sa ating mga believers who are doubting, if you are doubting right now, look at, pabilis lang to. If you are doubting right now, Apostle Paul says, be steadfast. If you are pressured right now, maraming bigatin, peer pressure, mga pressure ng mundo, Paul says, be immovable. Matili ka lang. If you are weary, pinanghihinaan ka ba? Piling mo ba yung mga ginagawa mo, walang nagiging bunga, walang nagiging resulta? Paul says, keep abounding in the word of the Lord. Let me end with this. Ano yung diagnosis ni Apostle Paul? Bakit nanghina yung Corinthian church? They were discouraged. They were doubtful. Yun lang yung karamdaman nila eh. They were drifting in faith. I pray, sana, kung ito man ang problema natin, if you are doubtful sa Panginoon, if we are discouraged right now, if our faith in God is drifting, let's apply the remedy given by Apostle Paul. To sum up the remedy, let us anchor ourselves in the resurrection. Keep the faith and keep serving. Ito yung pinakamaganda. Alam niyo kung ano? Yung result. The result is unshaken faith, meaningful labor, and eternal hope.